Ito na yung part 2 sa isang OFW na nawalan ng phone kasama ang Philippine SIM card. Umpisa na natin. Since nakatulog na rin naman tayo, so mas nakapag-isip na tayo ng maayos ngayon, di katulad kahapon. Doon kasi sa part 1, sariwa pa, so kailangan natin, and nag-focus tayo sa paggamit ng Google Find Hub. So i-mark as lost natin yung phone, gamit yung Google Find Hub app, at saka, ayun, pag-reformat para ma-secure natin kung ano man yung laman ng phone na yun. So yung part 2 naman is tingin ko makakatulong din sa inyo kung ano yung mga next process after nyong ma-mark as lost yung phone. So umpisa natin sa mga accounts natin. Yung nawalang phone ko nga pala is yung personal phone ko. Lahat ng mga apps ko, Mapa Saudi and Philippine bank accounts and government apps is doon nakalagin. Ultimo tong Avira Password Manager is doon nakalagin sa personal phone ko. So this time, since meron akong work phone, pinapasok ko ngayon lahat dito. Pinagsasama ko ulit. So nilagin ko na yung Avira Password Manager ko. Lahat kasi ng lahat ng accounts ko magkakaiba ng password and mahaba yung password. Ultimo ako, hindi ko alam kung ano yung password ng bawat accounts ko. Mapa Google, Facebook, TikTok, lahat yan hindi ko alam. Pati yung mga bank accounts ko. Pero since nanako yung phone natin, kailangan natin palitan lahat ng mga passwords ng bawat account na yun. Kaya nasabi ko nga dun sa part 1, medyo magiging madugo and matrabaho yung pagpalit, yung mga gagawin ko kasi kailangan ko palitan lahat. Okay, so pagdating sa concern ko sa Philippine SIM card, so nilagin ko yung dito app. Tapos, since ako naman alam ko yung username and password ko nandito account ko, so nailagin ko pa rin siya. Tapos, gumawa na ako ng ticket. Nag-file ako ng ticket, nag-request ako ng eSIM replacement. So far, ongoing pa rin siya after 1 day. So wala pang progress yun. Pero ginagawa ko din to, yung chat with us. So nakakausap ko yung customer service, nagre-request ako ng eSIM replacement. So far, nagkakaroon ako ng problema sa chat with us ng dito app kasi after several message, humihinto. Parang nadi-disconnect. Hindi na nagre-reply yung customer service. So, eto. Bali, dun sa eSIM replacement, ito yung sinasabi ng customer service dito sa loob ng chat with us tab. Bali, kailangan ko daw pumunta ng dito branch sa Pinas. Kaya tinanong niya ako dito kung kailan daw ba yung uwi ko. Sabi ko naman, paano yan, 1 taon pa. So, napaka-hassle nun. Anyway, so base dun sa customer service ng mga nakausap ko, medyo marami sila. So, medyo isa lang yung sagot. Hindi pwede makapag-request ng eSIM replacement online. So, kailangan talaga pumunta ng branch. So, ang ginawa ko naman, maliban dito sa file a ticket at saka yung chat with us, nag-send din ako ng email na nagre-request ng eSIM replacement. So, naka-address yun sa customer service email ng dito. Tapos, gumawa rin ako ng isa pang email na naka-address naman sa NTC na nirereklamo ko yung process ng eSIM replacement hanggat maaari gawin online kasi OFW tayo, nasa abroad, hindi naman madali para sa atin na pumunta ng dito branch. And dinagdag ko din doon, eto. Ako kasi taga Pampanga ako and pag chinek natin sa Google Maps yung mga branches nandito sa Pinas, walang marami lumilito na dito experience store dito, pero karamihan dyan is permanently closed na. Wala sa Pampanga and Bulacan. So, being taga doon, napaka-hassle naman kung uutusan natin yung family member natin na pumunta ng isang dito branch para lang sa SIM replacement. Tapos wala pa dun sa lugar na yun. Wala sa Bulacan, wala sa Pampanga. So pupunta pa sila ng Maynila para lang sa SIM card. So napaka-hassle. Kaya nag-complain din ako sa NTC para i-proceed yung pag-request ko ng eSIM replacement. Yung email na yun is naka-address din sa customer service nandito para ma-receive nila. Naka-CC sila. Pero syempre, dapat multitasking tayo. So, nilalagin ko na yung mga account ko dito sa work phone. Dito sa Google account, dinidisconnect ko yung Philippine SIM card. Kasi ito yung kasama dun sa personal phone ko. Dinidisconnect ko na yan. Pati yung mga iba pang mga accounts. Dito sa Google account, Facebook, TikTok, pinapalitan ko lahat ng mobile number or tinatanggal ko yung Philippine number na nawala. Tapos at the same time, pag na-access mo na yung account mo, dapat pinapalitan mo na rin yung password para lang masigurado natin na secured yung mga accounts natin. Yung sa akin kasi, ayan, katulad nito, 157 passwords yung meron. So 157 accounts, 157 na magkakaibang website. So ito sa side ko, matrabaho kasi ang dami kong papalitan. Tapos,
Ayan, pinalitan ko rin mismo yung master password na Avira ko kasi dun talaga nakalagin sa personal phone ko yung Avira account ko na to. Since inuunti-unti ko na ilagin yung mga accounts ko, so chinek ko yung mga Philippine accounts ko kung may ilalagin ko dito sa work phone ko. So far, itong SSS is nailagin ko. Habang may access kayo sa SSS account nyo, dapat i-activate nyo yung 2FA authentication yan. So dito sa homepage ng magbukas muna kayo ng Google Chrome, ilagay niyo yung SSS account nyo sa website. Tapos dito, pag lumitaw na yan, meron dyan tatlong dash sa top right, tap nyo lang yun. Tapos ang pipiliin nyo dito is yung setup time-based one-time password. Para in case na maglalagin kayo dito sa account nyo, may dalawang option na lilitaw. Unang option is yung one-time based password o yung 2FA authentication code o kaya dun sa mobile number na nakaregister dito sa SSS. Since ako kasi yung Philippine number ko is yun yung nawala. So, meron akong isa pang option para makapag-login dito sa SSS account ko, which is ito. Ito yung kailangan nyo i-set up. Tapos ganito din lalabas kung nakapag-setup na kayo. Pero kung wala pa, may lilitaw dyan na code. Ako kasi lahat ng mga 2FA ko nakapasok sa Avira Password Manager ko. Lahat ng mga 2FA na yan. So, marami-rami yan. Tapos, since ako kasi yung Avira Password Manager ko, dun sa personal phone ko talaga nakalagin. So, nung nawala, nilipat ko dito, pinalitan ko yung master password. Tapos, every time na maglalagin ako sa mga accounts ko ulit, hindi ako nawawala ng access kahit na nako-connect sa Philippine SIM card ko nang dahil dito sa 2FA na yan. Okay, ito yung sa akin sa SSS. Kung ang gamit nyo is Avira Password Manager, dito lang kayo sa Authenticators tab, tapos tap nyo yung plus sign. Tapos may mahabang code na ibibigay si SSS, ipipaste nyo dyan. Katulad nito, lalabas yung camera, pero ito yung gagawin nyo. Itap nyo lang yung enter code manually, tapos i-enter nyo na. Then ilalagay nyo na yung isang 6-digit code na lalabas dun sa one-time passcode page ng SSS para mag-sync and ma-activate yung 2FA. Kung gusto nyo gamitin yung Google naman, meron sariling app yun. Google Authenticator naman yung app na kailangan nyo. Ang problema ko lang, ewan ko lang kung nagsisync siya online. So in case na kunwari nawala yung phone mo, tapos kung maglalagin ka sa ibang phone, kung magsisync ba siya, dati kasi na sa experience ko, hindi. Ako kasi kaya minahal ko tong Avira Password Manager. Kung saan nawala yung personal phone, basta ilagin ko lang ulit yung Avira account ko, lalabas lahat ng mga passwords and yung 2FA authentications. Next naman yung eGovPH app. So, ang laking tulong sa akin na may option na mag-login via email yung eGovPH. So, since ako kasi nawala yung Philippine number ko, akala ko mawalan ako na access. Pagbukas ko ng eGovPH app, meron option na ganito. So, tinap ko lang yan. Tapos, enter email. Then magsasend na siya ng 6-digit OTP dun sa email. So hindi ko kailangan yung Philippine SIM card para makapag-login dito sa eGovPH app. Tapos yan, MPIN. Katulad ng ganyan, ako kasi nare-record ko lahat ng mga importante. Ang dami kasi nakakalimot ng MPIN. Ako nakasave sa Avira Password Manager ko, kaya hindi ko problema yung pag-access sa account ko. Kahit na ako mismo hindi ko alam yung MPIN ko kasi Avira Password yung bahala dyan. Tapos yan, okay na. So, nung tinap ko ulit yung SSS, ito not available sa akin. Pero kung in case na kailangan kong gumawa ng e-travel, so ito, tatap ko lang yan. Tinap ko na rin yung Pag-ibig account ko, so na-access ko naman siya. So, balik ulit sa normal pagdating sa governmental accounts. Especially dito sa Philippine Valid IDs ko. So, andito yung National ID. So, ito yung isa sa mga documents na kakailanganin ko pag magre-request ako ng change number dun sa mga Philippine banks. Philippine bank accounts ko naman. Okay, so segue tayo sa mga Saudi accounts ko. Since yung personal phone ko, ang dami ko din mga Saudi bank accounts and and Saudi government accounts katulad ng Absher, Nafat. So lahat ng yon pinilitan ko ng password, pinasok ko din dito sa work account ko. So sa mga Saudi bank accounts ko, papalitan ko rin lahat ng mga passcode and password. Sa mga Saudi apps, inuno ko na kagad yung salary ATM ko. Tapos yung Tabi, Tamara, Absher, Nafat. So lahat yun yung pinaka-importanting Saudi apps. So pinalitan ko na kagad yung passcode, password. So yan, para masecure ko kagad dito sa phone ko.